Praise God. So magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you, Pastora Susan, for greeting us na napakahalaga sa umagang ito. Amen? So sa lahat po na nasa tahanan, ay patuloy tayong nagsasama-sama upang tayo magpasalamat sa Diyos. Ang araw na ito, sa kasaysayan ng Biblia, sa kasaysayan ng ating Kristyanismo, ang araw na ito ay halos buong mundo ay nagpapasalamat sapagkat ang ating sinampalatayanan ay totoong Diyos. Hindi siya nagkukulang at patuloy niyang ipinararanas ang kanyang kapangyarihan. Sa umagang ito, katulad po ng binasa po ng ating pastora, ito po ang topic ko ngayong umaga. Napakarami pong maraming topic na pwede natin pag-aralan. But when I meditate this verse from 1 Corinthians chapter 14, verse 17, the Lord spoke to me from this verse, Christ is risen, our faith is not in vain. Amen. Kaya ang pananampalataya mo ay buhay. Ang pananampalataya natin ay totoo. Amen. Bakit? Dahil napakaraming pagpapatunay na kung saan ang kinilala natin Panginoong Jesucristo na nagkatawan tao, namuhay, tinubos tayo sa mga kasalanan, namatay. Subalit may pangako, muli siyang mabubuhay. Kaya ang ibig sabihin, ang ating Diyos, bagamat sinapako sa krus, hindi kasama napako ang lahat ng kanyang pangako. Ito ay tutuparin niya sa bawat isa sa atin. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Ang sabi dito, kung si Kristo hindi binuhay na muli, ang sabi dito, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Ang nagsasalita dito ay si Apostol Pablo, na kung saan ay talagang ipinipreach niya the supremacy of Jesus, the truthfulness of the Lord Jesus Christ, sapagkat nung panahong yon, napakaraming Diyos ang kinikilala ng maraming tao. At napakaraming sinasamba. Alam niyo, nung aking pong tiningnan, talagang dito pa lamang sa Pilipinas, napakaraming kinikilalang tagapagligtas, kinikilalang Diyos ang maraming tao. Kaya maging sa bansang India, libo-libo ang kinikilalang Diyos. Sa bansang China, sa bansang Korea, sa iba't ibang lugar, makikita natin ay maraming kinikilalang Diyos. Marami sila sinasampalatayanan. Subalit ang tanong, ano ang kapangyarihan o sino ang kanilang kinikilalang Diyos? Kaya may kinilalang Diyos, itinaas, namatay. Hanggang ngayon ay patay. Amen. At marami silang itinataas, kinikilala noong unang panahon na namatay nila noon at ngayon ay nananatiling patay. Ang ibig sabihin ay wala ng kapangyarihan sapagkat ang kahuli-hulihan, buhay ng tao, kung siya'y may gagawin, kailangan siyang manatiling buhay. Kaya makikita natin tayo pinagpala sapagkat ang Diyos ng Kristyanismo, ang Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo ay namatay, subalit matapos sa 3 araw, muli siyang nabuhay. Yan ang pag-aaralan natin. Ano ba ang kahulugan ng pagkabuhay na muli? Amen. Ano ba ang kahulugan at ang kabuluhan at ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon? Ito ba ay sinakulo lamang na ating pinapanood tuwing mahal na araw upang mapanood natin ang mga mabuting bagay at magandang bagay na ginawa ng ating Panginoon? Hindi po ito isang sinakulo o isang pinikula lamang na bagamat napanood natin ang Passion of the Christ. Milyon-milyon ang nakapanood at nakita nila ang ilang mga katotohanan sa pagitan ng pinikula. Pero mga magulang at kapatid, ngayon, hindi na natin napapanood yun. Subalit, ang kahulugan nito, sa Bibliang kaparaanan ay maunawaan natin ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagkabuhay na muli. Kaya sa mga talatang ito, tayo po'y magsama-sama upang ating pag-aralan. Inuulit ko ang sabi ng unang Korinto Kapitulo 15, isang pagpapatunay na talagang sinalita ni Apostol Pablo, if Christ is not risen, then our preaching is in vain. Wala daw katuturan ang kanilang pananampalataya
walang kapangyarihan ang kanilang ipinapangaral sa maraming tao. Kaya mga magulang, kapatid, napakatagal na natin at narinig natin ang pangaral patungkol sa Panginoon, ang kanyang kapangyarihan. Pero sa araw na ito, dito pinatutuhanan ng Diyos sa maraming tao na nagbibigay ng maling akusa sa ating Panginoon Jesucristo nung siya'y nabubuhay sa lupa. Sinabihan siyang anak ng demonyo, sinabihan siyang tao, sinabihan siyang propeta, sinabihan siyang isa sa mga disipulo. Pero isang katotohanan, siya po ay ang anak ng Diyos na buhay na nagkatawan tao upang ikaw at ako ay tubusin sa kasalanan. At matapos po tayo matubos, makikita natin ang Biblia, ang kaliwanagan, kapangyarihan ng Biblia, ang nagsabi na kung saan ay mabubuhay na muli ang Panginoon. Kaya dito makikita natin, sa aklat po ng Lucas 24:13, ang sabi dito, "Today I will talk to you about the resurrection of Jesus Christ and His benefits for us today." No? May mga benepisyo po ang tinatawag and the historical truth and events is many matter recorded during the time. Marami po pinatotohanan. Bagamat marami din nagsasabi, katulad ng kasaysayan na pagkabuhay na muli, hinahanap ni Maria. Ang sabi ng marami ay itinago lang, sapagkat ang sabi niya, nasaan? So makikita natin, itinago lang ba ang Panginoon? Nabuhay na muli? So tingnan natin po ang mga talatang ito na ating pagbubulayan. Babalikan ko po yung ating teksto. Kaya nagkaroon ng kapangyarihan at katotohanan ang pangaral ni Apostol Pablo sapagkat ipinakita ng Biblia na ang Jesus na kanyang pinapangaral ay hindi lang tao, kundi anak ng Diyos na buhay na namatay at muling nabuhay. Ang sabi ng Bible sa John chapter 20, verse 27, let us read the first meaning of the resurrection. Ang unang kahulugan ng kanyang pagkabuhay na muli. Ito'y makikita po natin sa John chapter 20. Ito po ay ang istorya ni Tomas. Ang sabi ng verse 27, then he said, Thomas, put your finger here, see my hands, search our hand, and put it in my side. Stop doubting and believe. And Thomas said to him, my Lord and my God. Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Ang Tomas na ito ay may alinlangan na kung saan ay patungkol sa pagkabuhay na muli ng Panginoon. Kaya makikita po natin ang kasaysayan ng Bible na si Tomas ay kung tawagin eh, the doubting Thomas. Siya yung alagad ng Diyos na lagi nag-aalinlangan. Kasi yung John chapter 14 eh, Thomas din nagtanong eh, sabi gano'n eh, ay Panginoon, saan po kayo pupunta? No? At sabi ng Panginoon, tagal ko na kayong kasama, hindi mo alam kung saan ako pupunta. At ang sabi niya, ay ako'y pupunta at babalik sa aking Ama sa langit. Dito ay panaybago na namang salita ang nangyari, sapagkat si Tomas ay maniwala na si Jesus ay mabubuhay na muli. Kaya ano sabi ng Panginoon? Basahin natin sa wikang Tagalog. At sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. So, nakita marahil may butas, may dugo. Ang ibig sabihin, ipinako sa krus. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Ang ibig sabihin, butas sa kanyang tagiliran. Bakit? Di ba sinaksak nung isang Romano ang tinatawag na kanyang tadyang? Kaya nabutas yun. Talagang nasugatan siya ng malaki. At ang sabi dito, ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-aanilangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Alam nyo, nung sumagot si Tomas, inutusan ng ating Panginoon. Ang ginawa ng Tomas, tinignan ng kamay at yung kamay ni Tomas inilagay sa tagiliran ng Panginoon. Ay nakita niya talagang may sugat at nakita niya butas. Ano ang sabi ni Tomas? Ito, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Kaya sabi dito sa verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Kaya dito sa mga talatang dito, unang pinatutunayan ng kahulugan
ng tinatawag na pagkabuhay na muli. Dito ipinapakita ng ating Diyos ay totoo. The reason the resurrection means He is the true God and Savior. Because Thomas declared, the doubting Thomas declared, nung nakita ni Thomas ang kamay ng Panginoon at ipinasok ang daliri doon sa tagiliran ng Panginoon, napasigaw si Thomas ang sabi, Thomas said to him, My Lord and my God. Sa Tagalog ay Panginoon ko at Diyos ko. Amen? Kaya dito makikita natin, bagamat marami nag-aanin lang ang tao noong unang panahon. At isa na doon si Tomas. Pero pinatunayan ng Diyos na siya'y nabuhay na muli, na totoong sinabi ni Tomas, ikaw talaga ang aking Panginoon at ang Diyos ko. Kaya that is the first meaning of resurrection for me. No? Showing to the people that the Word of God is the real truth and Jesus Christ is the Lord, the risen God. Kaya may awit nga tayo, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, behold my future. Hawak niya ang buhay natin. Hawak niya kinabukasan. Bakit? Nabuhay ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi siya natiling patay. Amen. Kaya may nagtatanong, ang simbolo ng krus ng Kalbaryo, ako po ay meron pong kwintas na ginamit ko. Ako inordain as bishop. Wala po yung crucifix. Yun ay talagang krus lang, simbolo. Bakit? Sapagkat si Kristo naman ay hindi na natili sa krus. Nakakita natin, nilibing nga siya, di ba? Dinala doon at pagkatapos, after 3 days, hinanap siya ni Maria. At ang sabi, sino hinahanap mo? Hinahanap mo ang buhay sa gitna ng mga patay. So ang ibig sabihin, ipinapaliwanag doon na ako ay nabuhay na muli. Kaya mga magulang at kapatid, tiyak ang iyong pananalangin. Kaya sabi ng Bible, kung kayo mananalangin sa aking pangalan, ang aking Ama ay diringgin kayo at upang lubusin ang inyong kagalakan. Kaya pag tayo nananalangin at sumasamba, sinasamba natin ang ating Panginoon Jesucristo. Pag tayo nananalangin, ang ending word ng ating prayer ay sa pangalan ng Panginoong Hesus, sapagkat makapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya yung pagkabuhay na muli ay pinapatunayan na siya po ang totoong tagapagligtas at Diyos ng ating buhay. Maliwanag pa sa sikat ng araw na kung saan si Jesus ang ating Diyos na buhay. Bagamat maraming tao at may mga relihiyon, si Jesus daw ay tao. Totoo po yun. Dahil siya nagkatawan tao, dahil tao ang ililigtas. Tao ang ililigtas. Ginagawan lang ng ilang mga filosofiya o kapilosopuhan na si Jesus daw ay tao. Minsan may nagtanong sa akin, alam mo pastor, yung Jesus naman yan ay tao. Ang sabi ko nga sa kanya, ay totoo pong tao yan. Bakit? Totoong tao sapagkat tao ang ililigtas. Kung manok ang ililigtas, ay magiging manok siya marahil. Sapagkat that is the sovereign power of God. What is the problem? That is the solution. Kaya sabi ng John chapter 13 verse 5, kung paanong itinaas ang ahas sa ilang, sabi ng John chapter 13, no? Makita natin, John chapter 3 verse 15, kung paanong itinaas ang ahas sa ilang noong panahon ni Moses, ganun din itataas ang anak ng tao. At ang sino mang manampalataya sa kanya ay maliligtas. Kaya makita natin, konektado sa Old Testament sapagkat nung naglalakbay sila Moses, napadaan sila sa isang lugar na napakaraming ahas. Maraming namamatay. Kaya ang sabi ng Diyos sa ito, kunin mo ang clat ni Aaron at inilagay po ang isang ahas. At mula noon, wala na pong namatay sa magitan ng kamandag ng ahas. Sapagkat kung ano problema, yun ang solusyon. Kaya makikita natin ang sign ng medisina ay meron pong ahas sa tungkod. Ang ibig sabihin, ang Diyos ang manggagamot. At ganun din ang ginawa ng Panginoong Diyos Ama sa anak na si Jesus. Itinaas sa krus ng Kalbaryo upang ang sino mang manampalataya ay hindi mapahama. Sa makatuwid, mga kapatid,
walang kapahamakan pag si Jesus ang kinilala natin, Panginoon at Diyos ng ating buhay. Kaya ang unang kahulugan ng pagkabuhay na muli, tiyak ang iyong pananampalataya, tiyak ang aming pangaral sapagkat si Jesus ay nabuhay na muli. Kaya nga sabi, kung si Jesus ay hindi nabuhay na muli, ay nako, futile at in vain ang aming pangaral. Pero purihin ang Panginoon. I'm a pastor for more than 32 years na lagi ko sinasabi, si Jesus ay buhay, si Jesus ay Diyos, si Jesus ang tagapagligtas. And praise God, God validated that kind of assurance that God, Jesus Christ, is our Savior. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya ang Diyos mo ay hindi patay. Ang Diyos mo ay buhay. Si Thomas ang nagsabi, Thomas said to him, "My Lord and my God." Kaya sabi ni Jesus Christ kay Thomas ay sa verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na? Ang sabi dito, dahil nakita mo ko, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Kaya mapalad ka, mapalad ako. Bakit? Hindi natin nakita sa Panginoon physically. Si Thomas nakita niya. Nakita niya yung butas sa kamay. Naramdaman niya yung tagiliran na pumasok kanyang daliri. Mapalad din si Thomas. Pero ano mo? Ang sabi ng Bible, mas mapalad ako. Mas mapalad ka. Bakit? Sapagkat hindi nakita natin ni Jesus. Pero sinampalatayanan natin ang ating Panginoon. Amen. So palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya ang ating pananampalataya ay totoo at ang salita ng Diyos na ating kinikilala bilang daan ng kaligtasan, kaunawaan ay totoo. Kaya palapakan natin ating Panginoon. Our God, our salvation is, sabi nga nung iba legitimate. Our God is true God. Jesus Christ is the true Savior. He is the only way, the truth, and the light. No one's coming to the Father except through me. Kaya ang sabi po ng Acts, ang sabi ng Book of Acts, aklat ng mga gawa, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikalip ng santao. Ito ay ang ating Panginoon. Siya ang ating tagapagligtas. He is our Savior and Lord. Amen? Kaya when we approach the throne of God, asking Lord help in the name of Jesus, God will answer us. Ikalawa, ang sabi dito sa 1 Corinthians 15 na aking binasa kanina, if Christ is not risen, then our preaching is in vain, and your faith is in vain also. And if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sin. So this saying, makita natin dito, the second meaning of the resurrection is this. The resurrection means that our sin are forgiven. Our sin are forgiven. Pinatawad na ang ating kasalanan. Sapagkat ang kamatayan ng Panginoon, pagtikis ang dugo ni Jesus, ang naging dahilan ng ating pagpapatawad. Katulad ng tinalakay ko nung 2 araw ng Huwebes at Biyernes, ang kapangyarihan na tinatawag ng dugo ng Panginoon ay pinanlinis sa atin. Kaya makikita natin dito sa aklat po ng Romans chapter 10 verse 9. Ang sabi ng Bible, Romans 10:9, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Ang sabi ng Bible sa Romans 10:9, if you confess your mouth the Lord Jesus, believe in your heart that God raised him from the dead. Ang sabi ng Bible, you will be saved. You will be saved. Kaya makikita natin napakahalaga na i-declare natin ang pagkabuhay ng ating Panginoon. And the true meaning is our soul, our lives are forgiven, our sin are forgiven, and we are saved. Amen. Kaya makikita natin nagbubunyi ang sangkristiyanuhan na kung saan nabuhay na muli ang Panginoon. Kaya dito sa mga talatang ito, mga kapatid, mga kapamilya ko,
Huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang iyong tagapagligtas. Siya ang magliligtas. Amen. The blood covering of Jesus Christ is always available to you and me. Lalabas tayo ng bahay. God is our salvation. God is our salvation. Kaya makikita natin, if you confess with your mouth. Kaya napakahalaga po, tinatawag na personal confession with your mouth that the Lord Jesus, and believe, the Lord Jesus, kailangan natin i-confess ng ating mga labi na ang Panginoon ay yung tagapagligtas at maniwala ka na siya'y nabuhay na muli and you will be saved. Kaya makita natin sa ating buhay, no? Kung maalala nyo, noong unang-una kayong dumalo ng Bible study, somebody asking for you to pray of acceptance. Yan ay naging tanong din sa akin minsan. That was 1984, noong ako'y nakadalo ng Sunday service sa isang eskwelahan at ang nagpipreach noon ay si Brother Eddie. Si Brother Eddie Villanueva, ang aking ama sa pananampalataya. Ako'y nagtataka sapagkat makikita natin, nag-ano siya ng prayer. Kailangan mo ikumpisan. Kailangan mo salitain. Kailangan mo aminin. Kailangan mo tanggapin. Kaya alam nyo, nung sumusunod ako sa prayer, ang sabi ko, Panginoon, patawarin niyo po ako. Ako'y nagkasala. Naniniwala ako na ikaw ang aking tagapagligtas. Inihahandog po sa iyo ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at kinikilala kita at pinaniniwalaan. So kaya sabi ng Romans 3:23, ako'y kumakatok sa pintuan at ang sino man makarinig ng tinig at nagbukas doon, ako'y papasok at magkasalo tayong mamumuhay. So makikita natin doon sa Revelation 3:20, pahayag 3:20, na ang Panginoon ay kumakatok. Kaya nung tinanggap natin ang ating Panginoon, ikinumpisal natin tayo makasalanan, ikinumpisal natin na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Instantly, the Lord promised, God will save you. Naligtas. Maraming tao ngayon na namamatay at medically test, ang unang nawawala saan tao pag dumadating siya clinically dead ay ang kanyang pagdidig. Kaya minsan pag ako'y nakakadalaw sa may sakit at siya tinalingan ng buhay, kung hindi man siya makakumpisal, binubulungan ko siya. Ang sinasabi ko, ako'y naririnig mo. Meron nga po ako pinag-pray ng isang matanda, 90 years na siya mahigit, hindi na siya naririnig dahil siya ay nakahiga na. Nilapitan ko ang kanyang tenga. Sabi ko, Nanay, Lola, kung ako'y naririnig nyo, pisilin nyo lamang ang aking kamay. Alam nyo, bigla niyang pinisil. Ang ibig sabihin, meron pa siyang kaunawaan. At ang sabi ko, Nanay, ito, sumabay ka sa maigli panalangin. Panginoong Jesus, humihingi ako ng tawad. Kasi alam nyo, tayo pinanganak na makasalanan. Ang unang Adan ay daladalay kasalanan sapagkat nagkamali sila, disobey sila, nakain nila ang puno, ang bunga na sinabi ng Diyos na huwag nilang kakainin. Pero ang ikalawang Adan, ito ay ang Panginoon Kristo, nagbigay ng kaligtasan at pagpapala sa bawat isa. Alam niyo mga oras na yon, pinagpipray ko, sabi ko, Nanay, sumabay ka, sumasabay, sabi ko, kahit wala kang tinig sa iyong isip lamang, ilabas mo sa labi mo, Panginoon, alam niyo, habang tinatanggap niya ang Panginoon, mayroon pong luhang pumatak sa kanyang mata. Ang ibig sabihin, seryoso ang kanyang pag-uumpisan at pagtanggap sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kaibigan, ang kaligtasan ay kailangan natin. Tayo may kamatayan. Maraming tao natatakot na ngayon. Amen. Maraming ini-interview. Pero mga kapatid, ang Diyos ay nagbigay ng assurance sa atin na siya lamang ang tagapagligtas. He is our Savior. He is our protector. He is our everything. Kaya mga kapatid, yan po ang ikalawang kahulugan ng pagkabuhay na muli. You are forgiven, we are cleansed, and we are saved because of the Lord. Siya'y nabuhay na muli at kailangan natin ikumpisal yun. Amen? Kaya kung ikaw isang baguhan, kung ikaw naman ay isa naman na napalataya, kung mahal mo ang pamilya mo, wherein abroad, share this video to them. Share this teaching to them na napakahalagang panahon ngayon sapagkat kung may kamatayan ay may pagkabuhay na muli.
Ikatlo, Buksan natin ating Bible sa Romans chapter 8 verse 11. The third meaning of Jesus' resurrection. Ang sabi ng Romans 8:11, but if it is the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give you to your mortal body through his spirit who dwells in you. Kung ano daw yung espiritong nasa Panginoong Jesucristo na nagbuhay na muli, ang sabi ng Bible, in your mortal body, through his spirit who dwells in you. The resurrection means that is new life is available. Ang bagong buhay ay patuloy na ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya yung espiritong ibinigay ng Diyos kay Jesus kung bakit siya nabuhay na muli, ang sabi ng Bible, ang sabi dito, he who raised Jesus Christ from the dead will also give life to your mortal body. Amen? Kaya makikita natin, ang buhay natin ay baksak. Ang buhay natin naka-embargo sa kasalanan. Ang buhay natin ay walang direksyon. Ang buhay natin ay magulo. Pero nung tinanggap natin ang Panginoon, the same Spirit that we became alive. Nabuhay tayo, nagkaroon tayo ng pag-asa, na bago buhay natin, na dati tayo maraming bisyo, dati tayo suga pa sa alak, dati tayo ay basagulero. Pero noong ang Panginoong Jesucristo ay tinanggap natin ng Espiritong yon, ay nabuhay in our mortal body, and our life will never be the same again. God changing our life from glory to glory. Kaya yung pagbabago ng buhay, hindi natin gawa yun. Ang pagbabago ng buhay, hindi natin gawa. Ang pagbabago ng buhay, kung gusto mo bago buhay mo, si Kristo lamang. Kaya nung tinanggap natin ang Panginoon sa Kristo, kasabay na babaguhin ng Panginoon. Kaya ano sabi ng Bible, ang sino man na kay Jesus at nakipag-isa kay Jesus ay isa ng bagong nilalang. Ang lahat ng lumay nawala na, pawang bago na dumarating. Because resurrection of Jesus Christ means the new life is available. Bagong buhay kay Kristo. Kaya wag mo sasabihin, kung minsan naguguluhan ka, may problema ka, ang mga anak mo ay nagiging sakit ng ulo, wag mong tuldukan ng buhay. Sapagkat pag ang ating pamilya nakakilala sa Panginoon, God will change our families from glory to glory. Habang ang tao ay nabubuhay, sabi nga ng Bible, mortal body. No? Tayo ay magkakaroon ng buhay. Kaya lahat ay may pag-asa. Dahil si Kristo ay nabuhay na muli. Ikaw ay may pag-asa. Ang tatay mo ay may pag-asa, ang nanay mo ay may pag-asa, ang kapatid mo, ang mga kakaibigan mo may pag-asa. At higit sa lahat, tayo ay may pag-asa. Bakit? Because Jesus Christ risen from the dead means the new life is available. May pagbabago ng buhay. Basahin ko muli ang isang talata, sabi ng Romans 6:4. Just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so, ang sabi dito, we also shall walk in the newness of life. Lahat tayo ay kaya natin magsabi na tayo ay may bagong buhay sa Panginoon. Ang sabi ng Romans chapter 6 verse 4, Jesus Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so, we also, sabi nga natin, we also walk in the newness of life. Amen? Nabuhay na muli. Kaya makikita natin ang Diyos ay mayroong tinatawag na nakalaan lagi sa ating pagkakataon. Kilala niyo si Nicodemo? Di ba si Nicodemo yung nagtanong na hindi magagawa ng mga himala kung hindi sumasa kanya ang Diyos? Alam niyo ba sa kasaysayan ni Nicodemo kung yung pag-aaralan? In the end chapters of Book of John, si Nicodemo ay nabago. Sapagkat kung iyong babalikan po mula po chapter 20 hanggang pababa,
Isa si Nicodemo sa nagdala sa libingan ng Panginoon Kristo. Samantalang siya rulers of the Jews. Ang ibig sabihin, nung lumapit siya sa ating Panginoon, ay meron po siyang nakitang kakaiba, naramdamang kakaiba, sapagkat sabi niya, walang makagagawa ng mga ginagawa mo, maliban sumasayo ang Diyos. Kaya sinabi ni Jesus Christ ito, Nicodemo, verily I say unto you, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang sabi ni Nicodemo ito, paano ako papanak na muli ko? Ako'y malaki na. Papasok ba ako sa sinapupunan ng aking magulang upang ipanganak na muli? Ang sabi ng Panginoon ay hindi. Ang pinanganak ay salaman. Sa tubig ay sa tubig, sa Espiritu ay sa Espiritu. Kaya to change life, we need Jesus Christ. We need the encounter of Jesus to accept Him as Savior. Kaya makikita natin, nung si Nicodemo ay nagtanong, marahil nagkaroon siya na realization na napakahabang bahagi ng kanyang kasaysayan. Pagdating nung namatay ang Panginoon sa Kristo, ipinako sa krus, nung dinala sa libingan, according to the history, si Nicodemo ay isa sa kasamang naglibing. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng changed mind, changed heart, and changed life. Amen? Kaya makikita natin dito, yung sinabi ni Jesus na ang pinanganak sa laman ay sa laman, sa tubig ay sa tubig, sa Espiritu. Alam niyo, ang born again, yung pagbabago ng buhay, kaya born again, ipinanganak na muli, nagkaroon ka ng bagong buhay. Hindi po religion ang born again. Born again experience is having new life, not changed life. It is not new religion. Means born again is new life from Jesus. Amen. Kasi pinanganak tayo sa laman. Ano ba ang dala-dala ng laman? Kita natin, halimbawa, ako, ikay pinanganak sa laman, sa tundo. So, ugaling tundo, no? Example lang yun, no? Sapagkat nung araw ang tundo'y magulo. Pero ngayon di na. So, ibig sabihin, nagre-reflect sa aming katawang panlupa kung saan tayo lumaki. Amen? Yung ugali ng ating kapitbahay, ugali niya, hindi kung ano kinalakan mo, yun no, madidevelop sa katawang panlupa mo. Pero, pag ipinanganak ka sa Espiritu, madidevelop ang spiritual na buhay mo, ang Panginoong Diyos ang magtuturo sa iyo. And magbabago. Amen. Kaya minsan nga po ako'y nagkasal dyan sa Nagkarlan. Nung binigay sa akin ang invitation card, nung ikakasal, may kilala akong ninang, sabi ko, kilala ko itong ninang, itong isang ninang. Ito yung principal nung ako'y high school. So, nung araw ng kasal, pumunta po ako doon sa resort, ang ganda ng resort. Mamaya, nakita ko po yung principal. Allow me to quote, si Mrs. Britannia. Malayo pa ako, sabing ganon, halika nga dito. Ay, ikaw nga, sabing ganon. Uy, natutuwa. Ikaw pala magkakasal, ibig sabihin, pastor ka na. Alam kung bakit? Kasi noong high school, malimit ako mga guidance. Na-expel niya po ako na 1 taon eh. Naibalik lang ako dahil yung aking tsahin ay guidance counselor na ayos. Pero alam niyo, itong magandang istorya, sabi ng principal, abay, napakabuti ng Diyos sapagkat ikay nabago ang buhay. Kasi kung susukatin niya noong ako high school, ako po'y founder ng fraternity. No? Ako'y nakasuhan ng vandalism. Tanda. Pero, good news. Noong nakarinig po ako sa salita ng Diyos, 30 years ago, tinanggap ko ang Panginoon, yung pala, na-born again ako. Ang ibig sabihin, yung dating buhay ko, eto na. Mapagmahal, no? Ganyan-ganyan. So and so and so. Ang ibig sabihin, change life. Kaya kapatid, ang pagbabago ng buhay mo kay Kristo nagmumula. Kung paano siya nabuhay na muli, siya nagbigay ng pag-asa ng bagong buhay sa bawat isa. At siya'y buhay ngayon. Nagmamasid. Amen? Kasi kung patay, wala na. Hindi na makakakita. Pero si Jesus ay buhay. Amen? Kaya napakahalaga ng buhay natin, ipahawakan natin, ibigay natin, ipagkatiwala natin sa Diyos na nagkatawan tao, namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan at nabuhay na muli, siya yung magbibigay sa atin ng bagong buhay. Amen?
manitili tayo sa kanyang kalinga. Philippians chapter 3 verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection. And that the power of the resurrection is new life, new hope, new blessing, mga bagong bagay na nanggagaling sa Panginoon. And the last verse, doon po sa point number 3, sa Hebrews 13 verse 20, may God of peace, who brought up our Lord Jesus Christ from the dead, make you complete in every good work. Oh. Hallelujah. Alam niyo, nabasa ko ito, ayos ko po itong teaching na ito. When I read these verses, I cry. Ulit ko, Hebrews 13:20. May God our peace. So, saan man gagaling ang peace of mind sa Diyos? Bahagi ng new life ay may peace of mind ka. Who brought up our Lord Jesus Christ from death. No? Make you complete. Ang ibig sabihin, yung pagbabago pala, nung nabuhay Panginoon, yung nakakompletuhan ng buhay mo. Kaya ang sabi dito, make you complete in every good work to this. His will, working in you what is well-pleasing in His sight. Hebrews 13:20. Kaya nung nabuhay ang Panginoon sa Kristo, kumpleto ka na. Kumpleto. Hindi tayo perfecto, pero kumpleto ka. Sapagkat may Lord na buhay na gagabay sa iyo, may Lord na buhay na magpapagaling sa iyo, may Lord na buhay na lagi magbabantay sa iyo. You are now complete. I am complete. We are not perfect, but we are complete. Through the resurrection of Jesus Christ. Natapos na. Nakumpleto na. Amen? Wala ka nang gagawin. Ang kailangan lang ay sumunod at manampalataya sa Kanya. Sumunod ka lang na sumunod sa Kanya. Follow Him. Follow Him. Follow Him. Amen? And as we follow Jesus Christ, we need relationship. Kasi, hindi naman tayo makasusunod na wala naman tayo relasyon. Amen? May mga tao dyan, sabihin ay, gawin mo nga ito. Wala ka naman relasyon doon sa nag-uutos sa pilitan. Pero pag ang nag-utos sa itay mo, gawin mo to, opo. Di ba? Bakit? May relasyon ka eh. Hello? May relasyon ka eh. Ganun sa Panginoon. Kaya maraming tao, hindi makasunod ng kumpleto sa Diyos, walang relasyon. May relihiyon para sa Kanya. Pero what we need is relationship. And after we follow Him, because of our relationship, ito ang good news pa rin sa pagbabago ng buhay. God will transform us from glory to glory. From here to there. Kaya ang buhay natin ay huwag mong lalagyan ng tuldok. Nakawawan man ako, ganito na buhay ko, ganito na buhay ko. No. Ang Diyos ay nabuhay na muli. Kaya ino nga sa Facebook, the plan of God is progressional. Nagpo-progress. Hindi stagnant. Kailangan mag-progress. Kaya bahagi ng new life na binigay sa atin, we have a relationship to Jesus Christ. And the second one ay ito, God will transform us from glory to glory. Kaya may pagbabago na nagniningning. Paasenso ng paasenso ang buhay mo, pagaling ng pagaling ang buhay mo, paganda ng paganda. Amen. Ang sabi nga ng iba'y payaman ang payaman. Amen ba? Palakas ng palakas ang ating pisikal. Bakit? Sapagkat ang sabi dito sa Hebrews 13:20, may God of peace, who brought up our Lord Jesus Christ from the dead, make you complete in every good work to do His will. Para magawa natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya yung peace of mind, yung complete. Kasi gagawin mo eh. Amen. Bibigyan ka ng lakas. Amen ba? And last one,
Number 4, the resurrection means believers taking dominion. Hallelujah. Okay. Kaya nakikita natin dito sa number 4, the resurrection means believers taking dominion. Ang ika-4, nakahulugan ng pagkabuhay na muli na ibalik ang dominion sa bawat mananampalataya na ninakaw ni Satanas. Yung sinabi ng Diyos kay Eva Taan, go ye and make, multiply, subdue the earth. Nawala yun. Pero kapatid, nung Jesus ay nabuhay na muli. Kaya sabi dito sa Mark chapter 16, verse 9 to 20, after the Lord Jesus Christ has spoken to them, He was taken up into heaven. He's taken up into heaven and He sat at the right hand of the Father. Nung ang Panginoong Jesucristo, mga magulong kapatid, sa Marcos 16:19, makikita natin habang siya salita, He was taken up into heaven. Dinala at balik kung saan siya galing. According sa John 13, galing sa Ama, babalik sa Ama. Kaya nung natapos na, nakuha niya na yun, na ibalik sa bawat mananampalataya. Kung sabi ng Bible, siya'y umupo sa kanan trono ng Ama sa langit. He sat, ang sabi dito, at the right hand of the Father. In verse 20, listen to this. Then the disciples went out and preached everywhere. The Lord worked them and confirmed His word by signs that accompany it. Tingnan niyo mabuti. Basahin ang Mark chapter 16, verse 20. Malinaw na malinaw dyan sinabi. Nung matapos maupo ang Panginoong Kristo sa kanang trono ng langit, anong nangyari? The disciples went out and preached everywhere. Because of the dominion. Nawala na yung takot. Meron silang boldness. And the Lord worked with them. Sabihin natin, the Lord walked with them. Ang ibig sabihin, sa sinamahan ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng mga disipulo, lahat ng gagawin nila sa samahan ng and confirm His word by the signs that accompany. Pinatunayan at ginawa ng Diyos ang lahat ng kanyang mga salita na kanila narin. Kaya mga kapatid, ito ang huli. Bagamat pwede pa natin duksuan. Kinuha ko lang at ginawa ko lamang ang pinaka-apat na ilan. Itong huli, ito yung hulugan ng pagkabuhay upang tayo mabuhay ng matagumpay. The Lord, meron tayong dominion. Amen? To say to the enemy, no way. Stop! Pwede natin pagigilin ang lahat ng gawa. Kaya ano sabi ng Bible? Sa Matthew chapter 18, during the time of Jesus Christ here on earth, ang sabing ganon, sino ako dito? Sino ako yan? Ang sabi ng mga disciple, sabi ng maraming tao, you are Jeremiah. You are John the Baptist. You are one of the prophets. Kaya sabi ng isang disciple niya ito, you are Christ, the Son of the living God. At ano sabi ng Christ? You are blessed, Peter, because it is not revealed to you by man. It is revealed to you by my Father in heaven. And I promise, I will give you the keys. I will give you the keys. Plural. Ano sabi? Whatever you bound on earth shall be bound in heaven, and whatever you
loose on earth shall be loose in heaven. And that is the dominion of the Lord given to everyone. Kung ano daw ipagbawal mo lupa, ipagbabawal ng Diyos sa langit. At kung ano pakawalan lupa, ipakakawalan ng Diyos sa langit. Ang ibig sabihin, exactly, accurately, have the dominion. Restored dominion. Na nakuha ng kaaway, ibinalik nung nabuhay na muli ang Panginoon. Kaya ano nangyayari ngayon? Let us use the dominion of the Lord given to me. You. Kaya yung oras ito tayo mag-pray, we will regain that kind of dominion. Muling ibinalik sa atin. Amen. Na mananakaw kailanman. Sapagkat binigay na regalo ng Diyos sa atin. At tayo tumayo ngayon. Babasahin ko ulit talata sa Gawa Kapitulo 1, talatang 11. Ang sabi po dito, pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Sila ay nakatitig sa langit habang siya ay iniakyat sa langit. Walang ano-ano'y dalawang lalaking nakaputi. Pagdating po ang Diyos at tayo po ay sarapon sa ating pagkakasal. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay magbukas ng ating mga rifles at po sa ating chapter 16, verse 7. Ganito po ang sinasabi, ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalas ng Diyos mula kay Yahweh na. Makikita po natin ito po sa ating binasa. Mula po doon sa verse 1 up to sa katapitang verse po sa Deuteronomy. Makikita po natin yung mga alilensud ng pagbibigay at pagkakal. Sabi po doon sa ating binasa, ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpakalang pinagpapito mula kay Yahweh na ito. Hindi po naman limit sa ating lahat na ang pinaka-greatest pumasok po sa ating Diyos. Ayun po Matthew 22:37.
Na, hindi na putol. Mo ang buong puso mo, buong kaluluwa mo, at Nagbigyan yung wifi niya, nag-4. Dapat agad na-restart. po natin yung kapagbigay po natin ng mga kaloob, yung po pumapasok yung po ating pagsapat. Dahil ito po mga verses natin ito na ating po pinagpapanan ng ating text. Nakita po natin ito kung paano po tinuturuan ni Moises ang mga taga-Israel na tumbang sa pamamagitan po ng ating pagbisay at pagkakaloob sa Panginoon. Kayo po ay sumasagot sa atin. At kalakit po ang ating pagtampo sa Diyos, naroon po yung ating pagmamahal. Amen. Purihin po ang Diyos. At dito po sa ating Naputol Rodana na. nakita po natin yung important principle. Hallelujah. Na meron po tayo dito. Ang first Sige. Babalik daw. ang first principle sa ating pong text, sa ating pong nakita ngayon, ay ito pong God is living. Everyone. Nakita po natin dito na ang unang-unang principle po ng text na ito na ating pong nagbubulayan sa oras na ito, ay yung pong ang Diyos po, ay yung nagpupuntik sa atin sa pagkakakaloob ng ating. And then, dahil pag wala pong conviction ang Holy Spirit sa ating pagkakaloob, yung po namang sarili natin. Minsan, hindi na po kayo makapag-say ng pagmamahal at pagkakakaloob. Kasi andun po yung ating job. Tayo po ay nag-aalinyahan sa kakayahan na kaya po ibigay natin. Lalo na nga po, kapag kita na po natin ang laman ng ating pong mga lalagyan ay nagpupulang na, hindi po tayo makapagbigay. Kaya dito po, tinuturo po ng Panginoon sa atin. Dito po sa first principle po ng text na ito, ang Diyos po ang nag-convict sa atin para sa tayo. Kasi nilalagay po ng Panginoon sa puso natin tayo na pagsamba at tunay sa pagmamahal. Amen. At hindi po lamang tayo nagpipilitan, kundi buong puso po at buong pagmamahal tayo na nakakapagpapalala. And yung second principle na ating pong pinag-aaralan, we are to be as we have been. Amen. Hindi, Holy Communion pa tayo. Tayo po ay pala. Nasaan yung lagyan nito? Dahil tayo po ay magiging pagpapala sa iyo. Habang tayo po ay pinagpapala ng Diyos, may yung pagkakataon na ibigay ang Diyos sa atin na pagod na tayo po ay magiging pagpapala. Dahil po doon sa 1 Corinthians 16:2, tuwing unang araw ng linggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang isa. At ipunin iyon upang hindi na kailangan magbagang papang. Ito po ay principle po na pagkakataon na itinuturo sa iglesia ng Korintian. Amen. Makikita po natin dito, sabi po, maglaan bahagi ng kanyang isa. So, ito po ay pumapasok sa tayo. Amen. Kaya tayo po ay nagbibigay ng ating side. Diba, sa atin pong pagbibigay ng ating pong side, kapitan po natin at ipitunan na pagkabba natin. Dahil hindi po natin tayo ang lahat-lahat ang itarito na pagkabba. Dahil po natin sa alalahanin ang basic imagination po ng ang ibigan po natin. Amen. Ito po tinuturo na istrupado para ito po ang maging alibisyon ng bawat iglesia na nananampalataya. Ito po ay ipapadamot natin ang ating tunay na pagmamahal, ang ating tunay na pag-ibig, ang tunay na pagsunod natin ng may pananampalataya sa pagmamahal. Habang tayo pinigay, lalo po malalim, ay pong ating paglagot sa ating buhay. Sapagkat na-exercise ko yung pong ating pananampalataya, na-exercise ko yung pong ating pagbibless noon, na-exercise ko yung ating pagsabahan ng totoo, at na-exercise ko yung ating pagsabahan. Kaya sa oras kong ito, tayo ay magkaloob ng ibigay po natin ang pagkakay sa bahagi dahil ito ang Panginoon sa ating pagkakas Diyos
sabi na po ng message sa Panginoon ngayon, tayo po ay hindi perfect, pero tayo po. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. O nakilang Diyos at taas sa pangalan mo po, Panginoon Jesus. Maraming po salamat sa iyong pagkabuhay ng pagbili, Panginoon. Hindi na po kami perfecto, Maraming pong salamat sa iyo po, Diyos, ang pinakamataas sa papurin, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga kamay na magkakaloob sa oras. Pagpalain mo po ang lahat ng Diyos na nanonood at akikinig sa Panginoon. Salita sa oras. Rinig mo na. Holy Communion. Okay. Okay. Pagpalain tayo ng Panginoon at ngayong oras namang ito, tayo ngayon po ay per Sunday of the month. No? Per Sunday of the month, tayo po yung nagsasagawa po ng banal na hapunan. Kaya kung kayo po ay meron po mga tinapay at saro, hawakan niyo po yan at tayo po ay mananalangin. Dadako tayo sa Holy Communion at sa pagitan po nito, ito ay pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? So taas po natin ang ating tinapay, kung meron po kayong tinapay, at saro sa inyong harapan. Kami po dito tatlo, tigi-tigisa kami. Okay, tayo pinanalangin, taas po natin ang tinapay. Ama namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Bagamat pandemic, lockdown kami Panginoon, subalit hindi po namin kakalimutan alalahanin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Ama, dalahin ko po sa magitan ng tinapay at sarong ito ay patuloy na samahan mo kami at igawad mo ang bendisyon at ang pagpapala na nanggagaling sa iyo. Salamat Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sabay-sabay po nating subo at tinapay at inumin po. Amen. Praise God. Okay, palapakan po natin ang Panginoon. Muli tayo po tumayo. Dadako po tayo sa benediction prayer. Lord God, maraming salamat Panginoon sa araw na ito, sa amin po natapos na panambahan, sa iyong salita. Dalangin po Panginoon sa amin ngayong maghapon at sa buong isang linggo. Samahan mo kami, sumaamin ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagkapala ng Diyos Anak, at ang pakipisan ng Santong Espiritu sumaamin. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all. I love you with the love of the Lord. We miss you life in Christ. Amen. Amen.